Naranasan niyo na ba yung makipag-usap sa isang tao na hindi lang basta nagsisinungaling, kundi asin totoong naniniwala dun sa sarili nilang gawa-gawang kwento? Yung tipong mapapakamot ka na lang ng ulo kasi nakakabaliw talaga, di ba? Well, sa pagtalakay natin ngayon, hihimayin natin yung malalim at clinical na psikolohiya sa likod ng nakakalitong pag-uugaling ito. Siyempre, batay sa DSM-5. Kasi ito talaga yung malaking misteryo eh. Bakit nga ba pinaniniwalaan ng ilang tao ang sarili nilang mga kasinungalingan? Para masagot natin yan, kailangan nating balatan, kumbaga parang sibuyas, yung iba't ibang layers ng kung paano ba talaga binabaluktot ng utak natin ang katotohanan. So, handa na ba kayong sumisid sa kung ano ba talagang nangyari sa loob ng isip nila? Para mas maintindihan natin to, hinati natin sa 5 bahagi ang pag-uusapan natin. Una, titingnan natin yung anatomiya ng pathological lies. Tapos, pag-uusapan natin ang cluster B personality disorders. Susundan natin yan ng pagtawid sa delusion bago natin silipin ang mga mekanismo ng depensa ng utak at panghuli, alamin natin kung bakit palpak ang logika kapag kakaharap mo sila. So simulan na natin sa una nating layer, ang anatomiya ng pathological lies. Mag-set muna tayo ng clear na clinical baseline kung ano nga ba talaga tong pathological lying na to. Alam nyo, malaki kasi talaga ang pagkakaiba eh. Kapag normal na kasinungalingan lang, madalas ginagawa natin to para umiwas sa gulo. Gaya ng, di ba sasabihin mong na-traffic ka kahit ang totoo na-late ka lang ng gising. Pero kapag pinag-uusapan na natin ang pseudologia fantastica o mythomania, ibang usapan na yan. Ang mga kasinungalingan dito sobrang lawak, sobrang komplikado, at madalas walang malinaw na benepisyo para sa nagsisinungaling. At ang pinaka-nakakalula dito, madalas umaabot sila sa puntong as in, totoong naniniwala na sila sa sarili nilang kwento. At ito yung nakakadisamayang cycle na madalas nakikita natin. Nagsisimula yan sa unang hakbang, ang malaking kasinungalingan. Ngayon, dahil pabago-bago yung mga detalye nila, tiyak na hahantong ito sa ikalawang hakbang na walang iba kundi ang kontradiksyon. Magkakabuhol-buhol na yung kwento. At kapag pinuna mo yung butas sa kwento nila, diyan na papasok ang ikatlong hakbang. Imbes na umamin o humingi ng sorry, magkakaroon ng matinding pagdepensa at maghahabi sila ng bagong palusot ng mga bagong kasinungalingan para lang pagtakpan yung nauna. Literally, isa itong walang katapusang sapot. Diyan na tayo papasong sa ikalawang bahagi, ang Cluster B Personality Disorders. Kasi minsan, ang pagsisinungaling ay sintomas pala ng isang mas malaking disorder kung saan literal na binabaluktot ng isang tao ang realidad para lang protektahan ang sarili niyang ego. So batay sa DSM-5, napakahalagang makita natin yung pagkakaiba ng motio at antas ng kamalayan ng tatlong disorders na ito. Una, yung Narcissistic Personality Disorder o NPD. Anong motibo nila? Protektahan yung marupok nilang ego para palaging sila yung bida o kaya naman sila yung biktima. Mababa lang yung kamalayan nila dito, meaning talagang nakukumbinsi nila yung sarili nila na totoo yung sinasabi nila. Sa kabilang dulo naman, nandyan ang Antisocial Personality Disorder o ASPD. Nagsisinungaling naman sila para manipulahin ang ibang tao, para kumita o minsan para lang masiyahan sila. Sila, mataas ang kamalayan nila na nagsisinungaling sila, alam nila yon, pero wala silang konsyensya o guilt na nararamdaman. At sa gitna ng dalawang ito, narito ang Borderline Personality Disorder o BPD. Pag-usapan natin saglit yung BPD. Kasi gumagamit sila ng isang nakakabilib pero nakakalitong konsepto na tinatawag na emotional truthing. Ganito yan. Kapag nakaramdam sila ng sobrang tinding emosyon, yung utak nila ay kusa na lang gagawa ng mga katotohanan para i-justify yung nararamdaman nila. Halimbawa, kung pakiramdam nilang iniiwan mo sila, pwedeng akusahan ka nila ng pagtataksil kahit wala ka namang ginagawang masama. Para sa kanila, yung emosyon nila mismo ang nagsisilbing ebidensya. Kaya ang bilis magbago at magkabuhol-buhol ng mga kwento nila kasi sumasabay ito sa bilis ng pagbabago ng emosyon nila. At yan ang magdadala sa atin sa ikatlong bahagi, ang pagtawid sa delusyon. Ano nga ba ang mangyayari kapag yung mga gawa-gawang kwento na to ay tuluyan ng humiwalay sa totoong realidad? Dito sa yugto ng delusional disorder, napakahalagang maintindihan natin na hindi na sinasadya ng tao yung pagsisinungaling. As in, hindi na siya simpleng lie sa paningin nila. Nakakaranas na yung utak nila ng isang matibay at nakapirming ilusyon. Nakakulong na sila sa isang maling paniniwala. At alam nyo ba, kahit anong gawin mong pakikipag-usap, kahit siksikin mo pa sila ng tambak na dokumento, mga litrato o mga hindi maitatangging ebidensya na mali sila, wala. Hindi talaga ito tatalab. Kasi nga, yung utak nila may sarili na siyang realidad na pinapaniwalaan. Dumako na tayo sa ikaapat na bahagi,
ang mga mekanismo ng depensa ng utak. Gusto kong ipakita sa inyo yung subconscious na makina na nagpapagana dito at kung paano nakakaya ng mga taong ito na mabuhay ng may dalang napakalalaking contradiction sa isip nila. So, ang unang malakas na mekanismo ng depensa na pag-uusapan natin ay yung tinatawag na cognitive dissonance. Gusto kong isipin nyo yung cognitive dissonance na parang isang overprotective na bodyguard ng inyong utak. Kapag yung ginagawa natin ay sumasalungat sa alam nating totoo, nagdudulot ito ng matinding psychological discomfort. As in, masakit to sa isip, nakakabaga-baga. Kaya para mawala yung sakit na yon, babaluktutin ng bodyguard, ng utak natin, ang realidad. Gagawa siya ng sari-saring matinding palusot para lang maramdaman ng tao na tama sila at para maibalik yung kapayapaan ng loob nila. At kadikit na kadikit dyan, narito ang isa pang mekanismo, ang confabulation. Kailangan nating ulitin at linawin na ayon sa mga pananaliksik, hindi ito isang sinadyang panlilin lang, okay? Ang confabulation ay isang disturbance o problema sa memory. Kapag may mga blankong bahagi sa alala ng isang tao, nagiging desperado yung utak nila na buuin yung kwento. Kaya ang nangyayari, kusa nitong pinupunan yung mga puwang ng maling detalye o fabricated na informasyon. Kumbaga, parang sirang tulay na kusa na lang ginagawa ng sariling semento ng utak mo para lang makatawid ka. Wala silang balak manloko. Desperately sinusubukan lang nilang intindihin yung nakakalito nilang realidad. Ngayon, punta tayo sa huling bahagi, ang ikalima. Bakit palpak ang lohika? Dito natin aalamin kung bakit hindi uubra yung mga nakasanayan nating paraan ng pakikipagtalo o pangangatwiran. Medyo nakakabigla man at alam kong sobrang counterintuitive nito, pero kapag nagpagita ka pala ng solidong ebidensya o kaya gumamit ka ng purong lohika para kausap ang mga taong ito, madalas nagdudulot lang ito ng mas malaking problema. Bakit kamo? Kasi imbes na maliwanagan sila, magti-trigger lang ito ng matinding pagdepensa. A-activate lang lalo yung bodyguard ng utak na pinag-usapan natin kanina at mas gagawa sila ng mas malalalim na palusot. Ginagawa ito ng isip nila para i-shield o protektahan sila mula sa isang realidad na hindi nila kayang i-handle. Sa paningin nila, yung pagpilit mo ng katotohanan ay hindi pagtutulong, kundi isa itong direktang pag-atake sa kanilang pagkatao. At yan nga ang pinakabuod ng pagtalakay natin na galing sa akademikong konsensus ng mga eksperto. Sabi nga nila, ang paggamit ng lohika o ebidensya para makipagtalo sa kanilang mga kontradiksyon ay napakabihirang magtagumpay. Isipin nyo na lang, kung ang pinakaugat ng kasinungalingan ay isang psychological defense mechanism ng utak, hindi mo pwedeng gamitin ang simpleng lohika para gibain yun. Sayang lang ang pagod mo. Minsan, kailangan nating tanggapin na ang kalaban natin ay hindi kakulangan sa impormasyon, kundi isang isip na active na naka-survival mode para protektahan ang sarili nito. So habang tinatapos natin ang pagsusuring ito, gusto kong mag-iwan sa inyo ng isang malalim na katanungan. Alam nyo, madali kasing ituro at husgahan yung mga taong may pathological na kondisyon, di ba? Pero ang totoo, lahat tayo ay may kanya-kanyang mekanismo ng depensa. Kaya ang tanong, gaano kalaki kaya sa ating sariling realidad, sa mga pinaniniwala nating tama at totoo araw-araw, ang palihim na hinuhubog ng ating sariling emosyonal na depensa para lang protektahan ang ating mga ego? Isang nakakabaliw na kaisipan, di ba? Pag-isipan nyo yan. Maraming salamat sa patuloy na pagsama at pagiging bukas ng inyong isipan at palagi, huwag tayong titigil na matuto. Hanggang sa muli!